Nais kong madama ang presensya mo. Umahawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umahawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambin itong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Simulan natin ang misang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin, Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumanyong lahat. At sumayin. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, tayong lahat ay magkakapatid at tayo ay pananagutan sa bawat isa. Sa mga pagkakataon na tayo ay hindi gumawa ng ating misyon na ituwid ang pagkakamali ng kapwa, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisa Sa Diyos na makapangyarihan at sa inyong mga kapatid, sapagkat lupa akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang dahil sa aking sa aking mga malaking sala. Kaya sinasama ko kay Santa Maria ng Laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong nagpapabuti ka ng kauran. Pinupuri ka namin, dinaramal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamahan ka namin, dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw ang nag-aayos ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw ang nag-aayos ng mga kasalanan sa sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw ang nalululog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lang ang madalan, ikaw lang ang Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, pag-ibig mong pakinggan ang mga anak mong kinupkup at tinubos. Pagkalooban mo mga sumasampalataya kay Kristo ng tunay na kalayaan at walang hanggang pamana. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo, Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinig tayo sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoon, Ikaw, tao, ginawa kong bantay ng Israel.
Anumang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama siya'y mamamatay, di mo ito itinabot sa kanya upang makapagbangon buhay. Mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ng masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay. Mamamatay siyang may kasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapag narinig ninyo ngayon ang kanyang tawag, huwag kayong sumuway. Kapag narinig ninyo ngayon ang kanyang tawag, huwag kayong sumuway. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kapag narinig ninyo ngayon ang kanyang tawag, huwag kayong sumuway. Tayo ay lumapit sa kanya at sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa hapning nitong Panginoong ating dumalang. Sa ating Panginoon, tayo ay kalinga niyang hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Kapag narinig niyo ngayon ang kanyang tawag, huwag kayong sumuway. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ninyong mga magulang, ng mga nasa melba, ng ilang ng mga masa. Ako ay tinukso, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ng aking ginawang silang nakinabang. Kapag Narinig niyo ngayon ang kanyang tawag, huwag kayong sumuway. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa sagutin tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangaylunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alimang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang gawa ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso upang marinig ang mga sinasabi ng iyong anak. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, winikan ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang kapatid mo ay magkasala sa iyo, pumaroon ka at kausapin mo siya ng nag-iisa. Kung pakinggan ka niya, ay nakuha mo ang iyong kapatid. Kung hindi ka niya pakinggan, magsama ka pa ng isa o dalawa upang ang lahat ng nangyari ay patutuhanan sa pananalita ng 2 o 3 saksi. Kung sila man ay hindi niya pakinggan, isumbong ninyo siya sa simbahan.
At kung ang simbahan man ay hindi niya pakinggan, ipalagay mo siyang tulad ng hintil at publikano. Tunay na sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng inyong talian sa lupa ay tatalian din sa langit, at ang lahat ng inyong kalagan sa lupa ay kakalagan din sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo na kung ang dalawa sa inyo ay magkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anumang bagay, ito ay pagkakalob sa kanila ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man magkatipon ang 2 o 3 sa pangalan ko, ako ay nasa piling nila. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa awiting pinamagatang lupa ay meron doong parte na nagsasabi na ang tao ay marupok at kay daling lumimot. Meron din tayong mga expression kung tayo nagkakamali. Pasensya na, ako'y tao lang. Sa lahat ng ito ay nagbibigay sa atin ng impression na tayong mga tao ay nagkakamali at nagkakasala. Merong isang mag-asawa na nagplano na magkaroon ng long driving pasimula sa Maynila papunta doon sa kalang probinsya na kung saan sila pinanganak. At dahil ito'y malayo, nakakapagod. Yung kalahati ng kalang driving lunchtime ay tumigil sila sa isang restaurant para kumain. Pagkakain nila, bilis-bilis, umalis sila at nagpatuloy sila sa kalang paglalakbay. But after 1 hour, after ng kalang lunch, naalaala ng asawang babae na naiwan niya yung kanyang salamin doon sa restaurant. At nang sabihin niya doon sa kanyang asawa, of course, galit na galit yung asawa. Imagine sa oras na kayo, pagod na kayo, pero wala siya magawa. Balik uli sila. At habang pabalik sila, patay ang sermon niya doon sa kanyang asawa, galit na galit. At pagdating nila sa restaurant, dali-dali yung babae, bumaba ng sakyan, pero hindi pa siya lumalayo doon sa kanyang sakyan. Tinawag siya ng kanyang asawang lalaki, sandali, narito ka. Naririyan ka na rin lamang sa restaurant, pakitanong mo na rin yung aking wallet kong naiwan. Minamahal ko mga kapatid, walang perpekto. Tayo nagkakamali, tayo may mga weaknesses. At ito ang reality ng existence ng human nature natin. Na tayo ay nagkakasala, madaling magkamali. At kung ito ang situation natin, ang ating Panginoon ito ang dahilan ng incarnation o pagiging tao ng Diyos. Sapagkat ang misyon ng Diyos, kaya't ang kanyang anak ay pinadala dito sa lupa, ay para iligtas ang tao sa kanilang mga kasalanan at ibalik ang tao sa biyaya at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang Diyos ay magbibigay ng salvation sa atin sa kabila ng ating mga kasalanan. At kung ito ang sitwasyon natin mga tao, napakaganda ng readings ngayon sa linggong ito. Sapagkat ito ang nagbibigay sa atin ng liwanag tungo dun sa salvation na yon. At gusto kong bigyan ng diin ang 2 bagay sa mga pagbasa natin sa linggong ito. Ang una ay doon sa first reading. Sinasabi doon kay Propeta Ezekiel. Sinasabi ng ating Panginoon, ipinapaalaala niya kay Propeta Ezekiel na ang isang masamang tao, sabi niya, kung ang masamang tao ay mamatay sa kanilang kasalanan, at hindi mo sila ipinaalaala sa kanila ang sinabi ko na magbago sila,
Mamamatay ang taong ito sa kanyang kasalanan. Subalit, ikaw ang mananagot sa kanilang kamatayan. Ganon kalaki itong unang gusto kong bigyan ng diin. Ganon kalaki ang responsibilidad natin sa bawat isa. May pananagutan tayo sa ating kapwa. At ang pananagutan natin ay i-correct o itugma, itama yung pagkakamali o masamang ugali o kasalanan ng ating kapwa. Sa salvation na ginagawa ng ating Panginoon, ito ang ating share na tayo tumulong sa kaligtasan ng ating sarili at kaligtasan ng ating kapwa. At ito nga ang sinasabi dito sa first reading kay Ezekiel, kay Propeta Ezekiel. Marami sana na mga pagkakamali ang hindi nangyayari kung tumutupad tayo sa kautusan ito ng ating Panginoon. Ang mundong ating ginagalawan sana ay maaaring mapayapa o maligaya kung tinutupad natin ang ating tungkulin sa ating kapwa. Marami sana mag-asawa ang hindi maghihiwalay kung sa pasimula pa lamang ng pagsasama nila ay itinatama na nila ang pagkakamali ng bawat isa. Hindi ko alam kung takot sila sa asawa nila. Pero ayaw nilang itama yung pagkakamali ng kanilang asawa. Sinasabi nila na dahil ayaw nilang saktan ang damdamin ng kanilang asawa, kaya't yung maliliit na bagay na pagkakamali o masamang ugali ay ayaw nilang i-correct hanggang ito ay lumaki at nagiging problema tungo sa paghiwalay ng kanilang asawa. Spoiled na mga anak. Kung nagagawa lamang ng mga magulang sa simula pa lamang ay itinutuwid nila yung mga pagkakamali ng mga anak, hindi mangyayari na magiging masama ang anak. Pero ang dahilan lagi nila, nag-iisa naman yan eh. Binibigay lahat nila ang lahat ng gusto ng kanilang mga anak. At dahil dito, sa bandang huli, hindi na nila maituwid ang pagkakamali o masamang ugali ng kanilang mga anak. Yung mga taong malalaki ang bisyo, kung sa simula pa lamang ay tinutuwid yan at hindi sila pinabayaan, hindi sila lalaking masamang tao at gagawa ng malaking krimen dahil naituwid yung kanilang pagkakamali. Korupsyon. Sa buong mundo, nalaki ng mga korupsyon. Sa Pilipinas na lamang, hindi lamang ito ay daan, hindi lamang 1,000, ito hindi sa lamang milyon, kundi million of dollars o piso ang nakukurap ng mga tao. Pero kung ito'y naikukorek sa sana maliliit na bagay ay madaling maikorek. Pero lumaki ang nahalaga ng mga korupsyon na ito sapagkat napabayaan sila at hindi naituwid sa simula. Minamahal ko mga kapatid, tayong mga Pilipino, ang gaganda ng ugali natin. Ang ganda ng mga aral na ibinigay sa atin ng ating mga magulang at gayon din ng ating mga guro upang yung ugali natin ay maging maayos. Nariyan ang pag-uugali ng pagtanaw ng utang na loob. Nariyan ang ugali na hiya. Nariyan ang ugali na dapat ay marunong kang makisama. Kaklase, kabarkada, kamag-anak. Lahat ng ito'y pakikisamahan natin ng maayos. Pero kung titingnan natin, parang napakahirap i-apply itong mga ugaling ito dito sa aral ng ating Panginoon ng correction. Sapagkat ang daming hindi na iko-correct dahil tayo may utang na loob sa isang tao. Kaya nakikita natin mali ang kanyang ginagawa pero ayaw nating i-correct kasi ayaw nating saktan ang damdamin niya. May utang na loob tayo sa kanya. Kung minsan ay ang tao ay masama ng ginagawa, pero nahihiyak pa rin tayong i-correct yung mali ng ating kapwa. Kung minsan naman, nakikita na natin yung mga pagkakamali o kasamaan, pero ayaw nating itugma o ituwid
sapagkat kakaklase natin siya, kamag-anak natin siya, kabarkada natin siya. At ang pinakamasama pa, hindi na nga natin mai-correct, sinusuportahan pa natin, o tayo mismo ang nahihila nila sa kasamaan. Kaya yung sinasabi kong, yung napakagandang ugali natin mga Pilipino, ay hindi o mahirap natin i-apply dito sa aral ng ating Panginoon. At dahil dito, lalong napapasama ang tao. Ang purpose ng correction ay pagmamahal at charity para magbago ang isang tao para sa kanyang kinabukasan. At dito nga sa ikalawang bagay na gusto kong bigyan ng diin, yung fraternal correction, yung ways ng fraternal correction na sinasabi sa banal na Ebanghelyo. Ang purpose ng ating Panginoon, tulungan dahil minamahal ang tao tungo sa pagbabago at kaligtasan. At dito maliwanag na sinasabi niya, una sa lahat, dapat i-correct mo ang iyong kapwa privately. Kausapin mo privately. Ito'y napakahalaga sa ating mga Pilipino. Sapagkat tayo ay ayaw nating mapahiya. Kaya't sa pakikipag-usap privately, maitutuwid natin ang isang tao. Magkakaintindihan tayo. Subalit kung minsan, hindi pa rin natin magawa. Sapagkat dahil hindi natin maisabi sa taong iyon ang kanyang pagkakamali, na i-chismis na lahat natin ito sa lahat ng tao na ang pinakahuling nakaalam ay yung taong concerned. Secondly, sinasabi ng ating Panginoon, kung hindi kanya pakinggan, magsama ka ng isa o dalawa o tatlong witnesses. At dapat ang mga witnesses na ito, ang purpose nila ay yung kabutihan ng tao. Kaya dapat kakilala, kaibigan ng taong ito na dapat siya ay pakinggan. Ito ay naroon o kinuha sa Deuteronomy chapter 19, verse 15, na nagsasabi, hindi mo masasabi na mali ang isang tao with one witness. Kailangan mo ng dalawa o higit pa para patunayan na mali ang isang tao. At kung hindi ka pa rin nila pakinggan, isumbong mo sa simbahan. Isumbong mo sa authority. At ang authority na ito ang magbibigay ng disciplinary action para sa mga tao na mahirap magbago. Minamahal ko mga kapatid, napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon. Tamang-tama sa atin, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino. Pero kung kalimitan ay binabaliktad natin. Kalimitan yung mga tao, lalong-lalo na yung malalaking tao, na idimanda nila yung isang tao, pero hindi pa nila nasabi doon sa taong concern. Kaya ang purpose nila is not charity, is not love, kundi ang purpose ng mga ito ay condemnation at hindi salvation, na taliwas doon sa purpose ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, ang challenge sa ating mga Christian ng gospel na yun, tayong lahat ay may pananagutan sa ating kapwa. Tayong lahat ay dapat makiisa sa misyon ng ating Panginoon ng pagliligtas. At sana sa ating misyon na ito, tayo ay laging makinig, tumingin, at sana ang purpose natin ay pagmamahal. At sana huwag natin kakalimutan ang isang napakaganda at famous saying na ang kasamaan upang ito ay magtagumpay, kailangan lamang na ang mabubuting tao ay manahimik at huwag kumilos, magtatagumpay ang kasamaan. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
nagkatawang tao siya, dalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ipinaon, nanalo sa mga impyerno, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Masampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mapagpatawad at mapagpaumanhin ang Panginoong Hesus sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Hangad niyang ganito rin ang maging pakikitungo natin sa ating mga kapatid na nagkakasala at nagkakamali. At sagutin natin ang bawat panalangin. Panginoon, turuan mo kaming magpatawad. Panginoon, turuan mo kami magpatawad. Panginoon, pagkalooban mo ang mga leader ng simbahan, lalo na ang Santo Papa, ng pusong kumakalinga sa mga makasalanan, na sa gayoy masalamin sa kanila ang mapagpatawad na puso ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magpatawad. Panginoon, gabayan mo ang mga hukom, mga kawal, mga pulis, at mga bantay sa mga piitan, upang sa tapat na pagganap ng kanilang tungkulin sa batas, igalang nila ang karapatan ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magpatawad. Panginoon, tulungan mo ang mga leaders ng pamahalaan na sa kanilang paglilingkod ay huwag nilang gamitin ang kanilang kapangyarihan sa paghihiganti na magiging sanhi ng mali nilang pagtulong at pagbibigay ng hustisya sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magpatawad. Nawa ang makasalanan at mga naliligaw ng landas ay magbalik loob at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at makatanggap ng pagkalinga mula sa kanilang pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magpatawad. Nawa ang mga may sakit, matatanda, mga nawala ng trabaho, at lahat ng nagdurusa dahil sa pandemya, ay makadama ng ginhawa at pagmamahal mula sa Diyos sa pamamagitan ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magpatawad. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Panginoong Hesus, dinggin mo nawa ang aming panalangin. Gawing panatag ang aming pagkabagabag at hilumin ang sugatan ng mga puso. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka pa ng Diyos na lahat ng kinapal sapagkat siya kabutihan ay tinagap namin ang tinapay na inialis sa iyo. Nagaling sa lupa at pinagpagulan ng tao upang maging tinapay na magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagkangalang Diyos magpakailanman.
Purihin ka pa ng Diyos sa lahat na kinapal sapagkat siya kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo na galing sa punong ubas at pinagpagulan ng tao upang mag-iinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagtanggol ng Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid na ito ating sakripisyo maging kalugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating ikagagawin at ng buwan niyang iglesyang banal. Ikaw ang pinagmumulan ng Diyos ng tunay na pamimintuho at kapayapaan. Hiniling namin na kami sana'y makasamba sa iyo ng nararapat sa pamamagitan ng mga handog na ito at makiisa sa misteryo ito, alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin, Isipin ninyo at mahalin ng Diyos. iniisip namin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Tunay nga marapat at matuwid ang pagpatakaagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyong banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Jesucristo aming Panginoon. Siya ang tunay at walang hanggang pari na nagtatag ng sakripisyo ito sa panghabang panahon. Inialay niya ang sarili bilang handog sa kaliligtas ng tao at inutusan pa rin pag-alay ng hayag ito bilang pag-alaala sa Kanya upang sa pagkain ng tinapay na nagbibigay buhay sa banal na piging na ito ay may pahayag namin ang Kanyang kamatayan hanggang sa Kanyang pagbabalik. Kaya kasama ng makapal na mga anghel sa kalangitan ay pinagbubunyi namin walang humpay ang iyong kalwalatian. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang malilito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at siya'y nagmumula lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago siya kahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang bigat. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli niyong pasalamat sa iyo at ibinigay yun sa kanyang mga alagad na ang bigat. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdala natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at iyong pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat inarapat mo kami tanggapin sa mahal na harapan upang maglingkod sa iyo. Ako ba bang sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo? Alalahanin mo, Panginoon, na iyong simbahan sa buong daigdig, kasama Santo Papa si Francisco, ang Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pare. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa bukod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aking mga kapatid na nahimlay na umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan
Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria, Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo anak. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupulan at pinagdarangal, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang simbahan, tayong lahat magkakapatid, dasalin natin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ikain tulad sa tukso, at iadya mo kami sa bilang masama. Amen. Hiniling namin ang Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa, ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang inintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo aming nananubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian, pagpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakalog ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sanay sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Ang sumayin din. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, galis ng aming kasalanan sa liputan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, galis ng aming kasalanan sa liputan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, galis ng aming kasalanan sa liputan, Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nagalis ng mga kasalanan sa liputan. Makapalat tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lang aming nagagin na ang aming kaliwa. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang
man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay nang mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Manalangin tayo. Bigyan mo, Panginoon, ang mga tapat sa iyo ng bagong buhay sa pamagitan ng salitlamang sakramento. Kami sana'y makiisa sa iyong anak. Iyang napakaraming biyaya ang kanyang pinagkakaloob sa amin. Alang-alang kay Kristo, aking Panginoon. Amen. Salamat sa pagdalo ninyo sa misang ito. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin kami. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain ka ng mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Alam kong ako'y may pagkukulang. Naligaw ang landas, nalulong sa mga bagay